Ito ay isang kwentong hindi ka panipaniwala. Ito ang tunay na kahulugan karangyaan. Isang prinsipeng Dubai na may kabuang yaman na higit sa PHP 150 bilyong ang napaluha sa isang maliit na kapehan sa Tagaytay. Bakit ang pamilyang royal na nakatira sa isang palasyong gawa sa ginto sa isang 7-star hotel at namumuhay sa pinakamarangyang paraan sa mundo ay biglang humagulgol sa isang simpleng kapehan na may sukat lamang na 3 metro kwadrat? Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Pauwi na sila sa Dubai mula sa kanilang pagbisita sa Timog Silangang Asya. Ang isang malakas na bagyo ang namuo sa West Philippine Sea. Kinailangan nilang gumawa ang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport upang sumilong. Alam niyo ba ang pananaw sa buhay ng pamilyang royal na sanay sa mga palasyong napapalamutian ng mga diamante ay tuluyang nabago ang simpleng kabaitan at likas na kagandahan ng Pilipinas. Mula sa gintong inidoro patungo sa pagkabigla sa isang ordinaryong banyo. Mula sa hapunan na nagkakahalagang 3 milyong patungo sa gandong sa isang mangkok mainit na goto na halagang PHP 50. Mula sa mga artial na parke patungo sa pagluha sa harap ng likas na kagandahan isang bulkan. Ang mga ginawa ang prinsipe pagkawi sa Dubai ay yuman sa buong gitnang silangan. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang lahat bilang si Leo Reyes, ang personal na tagasalin ng pamilyang royal sa loob ng 3 linggong iyon. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at mag-subscribe sa channel na ito ay magiging malaking inspirasyon para sa akin upang magbahagi pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leo Reyes, taon na akong nagsisilbi bilang eksklusibong tagasalin para sa pamilyang royal ng Dubai. Ang aking ama ay Pilipino at ang aking ina ay Lebanese. Dahil sa aking kakayahang magsalita ang 5 wika, kinuha akong pamilyang royal. Si Prinsipe Hamdan ang pangalawa sa linyang trono ng Dubai. Siya ay 9 taong gulang. Kasama ang kanyang asawang si Prinsesa Fatima, ang kanilang 99 taong gulang na panganay na si Prinsipe Omar at ang 16 taong gulang na bunsong si Prinsesa Aisha. Sila ay isang pamilyang 4. Ang yaman ng prinsipe ay tinatayang nasa PHP 150 bilyong. Mayroon silang sariling palapak sa tuktok ng Birga Al Arab, 30 villa sa buong mundo, 12 pribadong eroplano at 8 superyacht. Ng araw na iyon, nakatakda sanang bumalik sa Dubai ang pamilyang prinsipe matapos ang kanilang mga investment meeting sa Singapore at Thailand. Subalit napakalakas na bagyo ang namataan sa West Philippine Sea na nagsara sa lahat ng ruta ng himapawid mula Timog Silangang Asya patungong gitnang silangan. Ang Ninoy Aquino International Airport NAA ang napili bilang pinakaligtas na paliparan para sa kaligtasan ng pamilyang royal. Narinig ng prinsipe ang tungkol sa lumalagong ekonomiyang Pilipinas at inakala niyang walang magiging problema sa isang maikling pamamalagi. Ang kanilang unang impresyon pagdating sa Naya ay mas simple ito kaysa sa kanilang inaasahan. Kung ikukumpara sa nagnining na karangyaan ng Dubai International Airport, nagtaka ang prinsesa sa pagiging simpleng Naya. Ngunit nang magsimula ang proseso ng imigrasyon, dumating ang unang sorpresa. Nang magseso, ang prinsipe na umaasa sa VIP treatment ay natuklasan na sa Pilipinas. Halos walang espesyal na pagtrato dahil lamang sa pagiging miyembro ng pamilyang royal. Ang mga staff ng paliparan bagmagalang ay hindi labis na yumuyukod. Ipinakita nila ang natural na paggalang at ang kakaibang kabaitan mga Pilipino. Sa sandaling iyon, naramdaman ng prinsipe na hindi ito takot sa kapangyarihan kundi paggalang bilang isang tao. Ang pinakakahanga-hanga ay ang baggage claim area sa Dubai. Ang mga bagahe ng pamilyang royal ay dinadala sa isang espesyal na daanan, ngunit sa Pilipinas. Naghintay sila kasama ang mga ordinaryong pasahero sa parehong conveyor belt. Nagtatakang nagtanong si Prinsesa Aisha, bakit walang espesyal na lugar para sa atin? Ngunit agad niyang naunawaan ang sagot. Lahat ng pasahero ay tinatratong pantay at may mahusay na serbisyo. Ang kanilang transportasyon mula sa paliparan patungo sa hotel ay isa ring malilimutang karanasan. Bagamat may nakahan limousine, iminungkahin ang staff na mas mabilis at comfortable kung dadaan sila sa Skyway gamit ang isang premium na van.
Kaya't sa unang pagkakataon, naranasan pamilyang royal ang sumakay sa isang uring pampublikong transportasyon. Sa sandaling umandar na ang van, isang bagong mundo ang bumungat sa kanila. Dumating ang pamilyang prinsipe sa isang top-tier hotel suite sa Bonifacio Global City. Ngunit kumpara sa kanilang palasyo sa Dubai, ang silid ay tila simple. Naalala pa ang prinsesa na baka gawa sa plastik ang chandelier ngunit ito pala ay gawa sa pinakamataas na uring kristal. Sa Dubai kasi karaniwan na ang mga chandelier na gawa sa totoong diamante. Gayunpaman, nang tumingin ang prinsipe sa labas ng bintana, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito artificial na kagandahan kundi isang natural na pakakatukma. Tahimik siyang bumulong habang pinagmamasdan ang tanawin ng mga gusali na may kasamang luntiang mga halaman. Sa malayo, habang naglalakat sa Hardin Inn Hotel, dumating ang unang malaking pagkabigla sa Dubai. Ang mga Hardin ay artificial din na nangangailangan ng 6 na milyong piso kada buwan para sa maintenance upang magkaroon ng halaman sa desyerto. Subalit ang Hardin sa Pilipinas ay gumagamit ng likas na kagandahan ng tropiko. Pinag-isipan ngunit sumusunod sa kalikasan. Bakit napakaganda nito, ngunit hindi mukhang magastos? Tanong prinsipe. Ipinaliwanag ng staff ng hotel na ang estetikang Pilipinas ay nakatuon sa pagpapakitang tunay na anyong mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalis ng labis na palamuti. Ang pangungusap na ito ang naging unang yumanig sa mga pinaniniwalaan ng pamilyang royal para sa tanghalian. Kumain sila sa isang Filipino restaurant sa loob ng hotel na naghahain ng isang eleganteng set menu. Sanay ang prinsipe sa mga pagkaing gawa sa pinakamahusay na sangkap na inilipat mula sa buong mundo, truffles, caviar at foie gras ay pangaraw-araw para sa kanila. Ngunit nang makita niya ang mga pagkaing Pilipino na nakahain sa mga simpleng kagamitang yari sa luwat, una siyang nagtaka sa pagiging ordinaryong mga sangkap. Ngunit pagkatapos ng isang subo nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong klaseng lasa ito? Tanong niya. Ipinaliwanag ng chef na ang mga gulay ay galing sa isang organikong sakahan sa Batangas. Itinanim may pag-ingat sa matabang lupa at malinis na tubig. Binibigyan namin halaga ang mga sangkap na napapanahon at pinapalabas ang kanilang natural na lasa. Sabing chef, ang prinsipa, na laging naniniwala na ang mahal ay katumbas, ng masarap ay natuklasan na ang isang maliit na platitong adobong kangkong na nakakahalaga lamang ng ilang ay may mas malalim na lasa kaysa sa 3 milyong pisong truffle. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bulong ang prinsipe sa sarili. Sa hapon, nakatakda silang mamasyal sa Intramuros. Una, nagpakuhang litrato ang pamilya sa harap ng mga lumang gusali sa Dubai. Lahat ang lugar ay may artial na ilaw at disenyo para maging Instagrammable. Subalit, ang mga batong pader ng Intramuros ay nananatiling nakatayo sa loob ng daan-daang taon, bagam isang tourist spot. Napanatili nito ang pakiramdam ng pangaraw-araw na buhay. Ang pating panahon ang nagpadagda sa kagandahan nito habang naglalakad. Nakita nila ang isang 70 taong gulang na lola na gumagawa ng bibingka sa isang tradisyonal na lutuang yari sa luwat sa Dubai. Ang mga taong nasa ganitong edad ay hindi na nagtatrabaho. Lahat ay ipinapagawa sa mga manggagawa. Ngunit ang lolang ito ay 4 taon nang gumagawang bibingka sa parehong lugar. Isa-isang iniluluto ng may pakingat at puso. Nang matikman ang prinsipe ang bibingka, muli siyang napaluha. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang mamahaling dessert. Ito ay gawa sa puso ang isang lola. Sa loob ng simbahan San Agustin, nangyari ang isa sa mga pinaka-memorable na sandali. Mga turista, lokal na residente, mayayaman at ordinaryong tao lahat ay magkakasamang nagdarasal sa Dubai. Mas mayaman ka, mas espesyal ang trato sa iyo. Ngunit dito sa harap ng Diyos lahat ay pantay-pantay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ang prinsipe na nasa isang lugar siya kung saan hindi siya tinitingnan bilang espesyal at nagulat siya ang mapagtanto na napakagaan ang pakiramdam na iyon. Gabi, naghapunan sila sa isang sikat na restoran na kilala sa kanilang lesson. Dito may bago na namang natuklasan ang prinsipe. Ang mga master charfer ay bihasang-bihasa sa paghiwa ng leon. Bawat hiwa ay perpekto. Ang proseso ay mabilis. Ngunit sa ilang segundong iyon,
nakapalob ang dekada, ang kasanayan at karanasan sa Dubai. Ang paggugol, ang oras ay itinuturing na karangyaan. Subalit dito, mayroong isang estetika, ang pagiging perpekto sa maikling panahon ang diwang isang artisan. Ito rin pala ay isang uring karangyaan. Bulong ang prinsipe. Kinabukasan, naglakbay sila patungong Tagaytay. Pagam maari silang sumakeng pribadong helicopter, piniling prinsipe ang maglakbay sa kalsada. Gusto kong dahan-dahang pagmasdan ang tanawin katimugan. Sabi niya, ang mga luntiang taniman pinya at ang maringal na bulkang tal na natatanaw mula sa bintanang kanilang van ay lubos na nagpahanga sa pamilyang royal. Ibang-iba ito sa mga artial na istruktura sa Dubai. Ito ay kagandahang nilihang kalikasan at ng mga magsasaka. Ang pinakakahanga-hanga ay ang katahimikan sa loob ng sasakyan, walang maingay. May nagbabasa, may nakatingin sa labas. Bawat isa ay tahimik na ginugol ang kanilang oras. Marahil ito, ang tunay na sibilisasyon at karangyaan mahinang sabi, ang prinsesa pagdating sa Tagaytay ang una nilang pinuntahan, ay isang makasaysayang simbahan nang makita ang prinsipe ang mga gintong retablo at mga imahin una siyang natuwa. Dahil katulad itong kagandahan ng ginto sa kanilang palasyo sa Dubai, ngunit nang suriin niya itong mabuti, napansin niyang magkaiba ito. Ang gintong palamutin ng simbahan ay bumabagay sa mga lumang bato at sining na nakapaligid dito. Ang amoy ng kandila, ang mga debotong nagdarasal, ang mga haliging may bakas ng panahon, lahat ay puno ng kasaysayan. Ang ginto sa palasyo ng Dubai ay para ipagmayabang ang yaman. Ngunit ang ginto dito ay para ipahayag ang debosyon sa Diyos at pag-asang kaluluwa. Parehong ginto, ngunit napakalaki ang pagkakaiba ng kahulugan malalim na naisip ng prinsipe. Nang hapong iyon nakatakda silang maranasan ang kulturang Pilipino ng pagkakape. Dinala sila sa isang lumang bahay na ginawang kapehan sa isang tagong iskinita. Nagtaka ang prinsipe dahil kumpara sa mga silid ng palasyo, napakalit ng lugar at napakasimple ng mga palamuti. Ngunit nang magsimula na ang seremonyang pagkaka, naunawaan niya ang layunin ng espasyong iyon dahil walang anumang labis na bagay na katuon ang lahat sa aroma ng kapeng barako, sa linamnam mga kakanin at sa pakikipag-usap sa mga kasama. Mula sa bintana ng kapehan, natatanaw ang isang maliit na hardin kung saan isang palayok ng orkidea lamang ang nakalagay. Iyon pa lang ay sapat na para maging maganda. Naalalang prinsipe ang hardin sa kanilang palasyo. Isang malawak na hardin na may 1,000 uri ng bulaklak. Ngunit dahil napakarami wala ni isang bulaklak ang natatandaan niya. Mas maganda pala ang isang bulaklak kaysa sa 1,000. Ito ang estetika ng pagiging simple na unawaan ng prinsipe. Sinabi, may-ari ang kapehan. Sa Pilipinas, mayroon kaming konsepto ng pasasalamat. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapahalaga sa mga biyaya at pagkakataong nasa harap natin. Kaya naman buong puso naming inihahanda ang tasang ito ang kape para sa aming mga bisita. Doon napagtanto ang prinsipe na ang bawat araw ng kanyang buhay ay paulit-ulit na karangyaan. Bagamat gumagastos siyang malaki para lumihang mga espesyal na sandali, ang tunay na pagiging espesyal ay nasa puso. Habang umiinom ng kape sa kapehan, tahimik na tumulo ang luha ng prinsipe. Ito pala ang tunay na karangyaan. Pagkatapos ang kanilang pagkakape, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, nagkaroon ng problema sa booking ng kanilang hotel. Mahabang weekend pala at lahat ng hotel sa Tagaytay ay fully book habang malungkot na nagpapaliwanag ang tour coordinator. Nagsalita ang may-aring kapehan. Kung hindi po ninyo mamasamain, bakit hindi kayo sa aming bahay muna tumuloy? Simple lang po ang aming tahanan. Pero mararanasan ninyo ang ordinaryong pamumuhay ng isang Pilipino. Nagulat ang pamilyang royal. Ang mag-imbita ng isang royal sa bahay ng isang ordinaryong mamamayan ay hindi maisip sa Dubai. Ngunit naantig sila sa kabaitan ng may-ari at pumayak sila. Ang bahayang may-ari ay isang 30 taong gulang na bahay sa isang residential area sa Tagaytay. Kumpara sa palasyo, ito ay napakalit. Ngunit pagpasok pa lang may naramdaman silang kakaiba. Ang buong bahay ay puno ng init at pagmamahal. Ang pamilyang may-ari,
Isang anak na lalaking nag-aaral ng engineering sa UP at isang anak na babaeng nasa high school sa PSHAS ay unang kinabahan sa bigla ang pagdating mga royal. Ngunit agad din nila itong sinalubong ng ngiti at natatanging init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ang hapunan ay mga lutong bahay na pinagtulungang ihanda ng buong pamilya. Walang mamahaling sangkap sinigang na baboy, prinitong isda at ginisang gulay lamang. Ngunit bawat putahe ay puno ang pagmamahal. Ang pinakakahanga-hanga ay ang usapan habang kumakain, ikinuwento ng anak na lalaki ang kanyang mga proyekto sa universidad. Habang ang anak na babae naman ay tungkol sa kanyang mga extracurricular activities, ang buong pamilya ay sabay-sabay na tumatawa na pagtanto ang prinsipe na sa palasyo sa Dubai. Bihira silang magkasabay kumain. Bawat isa ay abala. Madalas na kumakain mag-isa ang pagkaing inihanda ng mga katulong. Ngunit sa bahay na ito, ang pamilya ay magkakasama sa isang bilog na mesa. Nagbabahagi ng mga nangyari sa kanilang araw. Mayroong kayamanang hindi nabibili ng pera. Pagkatapos kumain, inihanda ang pamilya ang kanilang tutulugan kumpara sa king-size bed sa Dubai. Simpleng kutson lamang ito sa hik, ngunit sa hindi malamang dahilan, napaka-komportable nito. Ating gabi, nilagnat si Prinsesa Aisha. Tila napagod siya sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pamilya ng may-ari ay nag-alala na parang sarili nilang anak ang nakasakit. Ang asawang may-ari ay nagbantay buong gabi sa Dubai. Kapag nakakasakit ang prinsesa, may personal na doktor na nagbibigay ng mamahaling gamot. Ngunit dito, ang mayroon ay ang init ng pag-aaruga ng isang pamilya, isang mangkok ng mainit na lugaw, isang malamig na bimpo sa noo at ang pagmamahal ng isang ina na nagbabantay sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay ng prinsesa, nakatanggap siyang pagmamahal na hindi nabiling pera. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ng prinsesa. Sinabi niya sa asawang may-ari, "Tita, salamat po." Kailanman ay hindi pa nasabi ng prinsesa ang mga salitang iyon kahit sa sarili niyang ina. Dahil sa palasyo lahat ay ginagawa ang mga katulong. Nang magpaalam na sila, napaluha ang buong pamilyang royal. Bagamat isang gabi lang sila nanatili, naramdaman nila ang tunay na init ng isang pamilya. Sinabing anak na lalaki sa prinsipe, "Kahit po walang gaanong pera, basta't may pamilya, masaya na. Hindi man kami mayaman pero masaya kami araw-araw." Sumagot ang prinsipe, "Nabibili namin ang lahat, pero hindi namin mabibili ang ganitong init ng pagsasama. Tinuruan ninyo ako kung ano ang tunay na kayamanan." Ang karanasang iyon ay tuluyang nagpabago sa pananaw ang pamilyang royal. Naranasan nila mismo ang pagkakaiba ng karangyaang nabibili ng pera at ng kayamanang hindi kayang bilhin. Nang gabing iyon, tumuloy ang pamilyang royal sa isang hot spring resort sa Laguna. Matapos ang kanilang karanasan sa bahay ng may-ari, anumang hotel ay tila napakarangya na habang nakababad sa mainit na bukal, naramdaman ng prinsipe ang pinakamasarap na relaxation sa kanyang buhay. Hindi ito isang artipisyal na spa na gawa sa apra kundi isang tunay na bukal na likaang kalikasan. Hindi lang katawan ang pinainit nito kundi pati na rin ang kaluluwa. Ang hapunan ay mga simpleng putahe na gawa sa mga sangkap na galing sa bundok tulad ang tinolang manok at sari-saring gulay. Bawat putahe ay punong puso ang nagluto. Ang may-aring resort ay nagbigay ng personal na serbisyo sa bawat bisita hindi dahil sa pera kundi dahil sa purong pagnanais na mapasaya ang kanyang mga panauhin. Ito ang Filipino hospitality. Naisip ng prinsipe. Sa Dubai, makukuha mo ang pinakamahusay na serbisyo kung magbabayad ka, ngunit iyon ay serbisyong base sa kontrata. Dito ang natanggap niya ay kabaitang galing sa puso. Kinaumagahan, habang naglalakat sa Hardin Resort, nakilala niya ang isang hardinero. Bagamat mahigit 80 taong gulang na, araw-araw pa rin daw nitong inaayos ang hardin. "Bakit po kayo nagtatrabaho pa sa ganitong edad?" Tanong prinsipe. Ngumiti ang matanda at sumagot, "Dahil kung hindi maganda ang hardin, nakakahiya sa mga bisita. 4 taon ko nang binabantayan ang harding ito. Ito ang halagang buhay ko, ang aking dangal." Nagulat ang prinsipe. Sa Dubai, nagtatrabaho ang mga tao para sa pera. Ngunit ang matandang ito ay nagtatrabaho para sa dignidad at responsibilidad. "Ano ba ang tunay na yaman?" tanong ang prinsipe sa sarili. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating.
Umupa na ang bagyo at bukas na muli ang ruta ang himapawid. Maari nang umuwi ang pamilyang royal. Subalit ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado. Higit pa sa tua, mayroong lungkot lalo na si Prinsesa Aishaya na may luha sa mga mata. Gusto ko pa sanang manatili sa Pilipinas. Pagbalik sa Dubai, parehong buhay na naman. Pero sa Pilipinas, araw-araw may bagong tuklas. Sa kanilang biyahe pabalik sa Naya, nagdesisyon ang prinsipe. Hindi natin dapat sayangin ang karanasang ito. Pagbalik sa Dubai, kailangan kong gumawa ang pagbabago sa departure hall niya. Sinabi sa akin ng prinsipe, Ginong Leo, natutunan ko sa Pilipinas ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Ang tunay na karangyaan ay ang mabagay na hindi nabibiling pra. Habang papalipad ang eroplano patungong Dubai, nakatitik ang pamilyang royal sa tanawin ng Pilipinas hanggang sa huling sandali pagdating sa Dubai. Gaya nga, isang marangyang konvoy ang sumalubong sa kanila ngunit ang puso ng prinsipe ay naiwan sa Pilipinas. Pagbalik sa palasyo, nagulat ang prinsipe. Ang mga nagnining na palamuting ginto at malalaking chandelier ay biglang naging mukhang masagwa ang karangyaang dati niyang kinasanayan. 3 linggo lang ang nakalipas ay tila hungkak na ngayon. Ang unang ginawa ang prinsipe ay ipaos ang isang silid sa palasyo sa istilong Pilipino. May mga muebles na gawa sa kahoy at simpleng sahig. Doon araw-araw siyang nagtitimpla ng kapeng barako. Sunod, binago niya ang hardin ng palasyo. Mula sa hardin na may 1,000 uring bulaklak, ginawa niya itong isang hardin kung saan ang mga bulaklak ay natural na namumukatkat. Ayon sa panahon, nagtaka ang mga katulong. Hindi nila maintindihan kung bakit naghahanap ng kasimplehan ang prinsipe. Ngunit ang ekspresyon ng prinsipe ay mas payapa kaysa dati. Dahil alam na niya ang tunay na kasiyahan, ang pagbabago ng prinsipe ay naka-impluensya sa buong pamilyang royal ng Dubai. Ang ibang miyembro ng royal family matapos marinig ang kaniyang kwento ay nagsimulang magka-interest sa Pilipinas. Ang pinakakahanga-hanga ay ang bagong proyektong prinsipe. Nagtayo siyang isang Philippine Cultural Center sa Dubai, isang lugar kung saan maaring matutong Pilipino at kulturang Pilipino. Maraming mamamayan ng Dubai ang nagpakitang interes. Marami rin pala sa kanila ang naghahanap ng kasiyahang hindi nabibiling pera. Makalipas ang 6 na buwan, bumisita muli ang prinsipe sa Pilipinas hindi para mamasyal kundi para matuto. Sumailalim siya sa isang linggong retreat sa isang monasteryo. Gumigising siyang 5 umaga, naglilinis. Kumakain ng simpleng pagkain at nagme-meditate. Ito ay isang buhay na hindi maisip sa Dubai. Ngunit labis itong ikinasiyang prinsipe. Naramdaman niya ang kalayaan sa pagiging simple. Sa huling araw ng retreat, sinabing abot sa prinsipe, ang tunay na yaman ay hindi ang pagkuhang lahat ng gusto mo kundi ang pagpapasalamat sa kung anong mayroon ka. Malalim na tumango ang prinsipe. Noon palagi siyang naghahangat ng mas maraming pera, mas malaking palasyo, mas marangyang buhay. Ngunit hindi iyon nagdudulot ng walang hanggang kasiyahan. Ngayon, nagpapasalamat ang prinsipe sa bawat tasang kape sa umaga at namangha sa bawat bulaklak na namumukatkat sa hardin dahil naunawaan na niya na iyon ang tunay na karangyaan. Sa kasalukuyan, ang prinsipe ay pabalik-balik sa Dubai at Pilipinas. Sa Dubai, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang royal sa Pilipinas. Natatagpuan niya ang kapayapaan kanyang kaluluwa. Dahil sa impluensyang prinsipe, maraming mayayamang tao mula sa gitnang silangan ang nagsimulang magka-interest sa Pilipinas. Dumarami ang bumibisita sa bansa upang hanapin ang mga bagay na hindi nabibiling ng pera. Noong nakaraang buwan, tumawag sa akin ang prinsipe. Sabi niya, sa susunod, gusto niyang manirahan sa Pilipinas ng 1 taon. Hindi sa isang palasyo kundi sa isang ordinaryong bahay para mamuhayng simple. Nananatili pa rin ang ugnayan niya sa pamilya ng may-ari ng kapehan. Si Prinsesa Aisha Atak na babae ay patuloy na nag-usap at nagsimula na ring mag-aral ng Filipino ang prinsesa. Sabing prinsipe, ako ay isang prinsipe. Ngunit sa Pilipinas, natutunan ko kung paano maging isang tunay na tao. Mula ngayon, ang pahahalagahan ko ay hindi ang pera kundi ang yaman ng kaluluwa. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ang 3 linggo ng pamilyang royal ng Dubai sa Pilipinas at ang karanasang nagpabago sa kanilang buhay. Ano ang masasabi ninyo?
mangyaring magiwan mensaheng suporta para sa bidang ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.